Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig ay Behold the Lamb by Lauren Tali sa kanyang album na Songs in the Night. Welcome na po sa ating pagkakapi at kumusta na po, no? Sana po ay nainitan na po ang ating mga tiyan. Welcome po sa umagang ito once again. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 6 hanggang verses 10. Ito po ang pagkasabi sa atin pong salin, no? Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitenya. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. This morning, our topic is listen to His promptings. Pakikinig sa udyok, no? Sa tawag, sa utos ng banal na Espiritu Santo. May mga panahon po na minsan iniisip natin na hindi natin alam ang direksyon sa buhay at minsan nag-iisip tayo, saan ba ang direksyon na tatahakin ko? Maaring may mga panahon din sa buhay natin na sige lang tayo ng sige, tira lang tayo ng tira, na hindi tayo nakikinig sa udyok na banal na Espiritu Santo. So panahong ito, si Apostol Pablo po ay nakikinig sa Espiritu ng Panginoon. Nung sinabing huwag kayong pumunta rito, hindi sila pumunta. Nung sinabing pumunta kayo rito, pumunta sila. Ano pong ibig iparating dito? Simple lang po. Kung utos ng banal na Espiritu Santo at sensitive tayo sa banal na Espiritu Santo, alam po natin na siya po ang maglilid sa atin sa tamang direksyon. May mga time po ba sa buhay natin na hindi natin alam kung saan tayo patutungo? May mga pangyayari ba sa buhay natin na minsan nalilito tayo kung tama bang direksyon ang ating sinusunod o tinatahak? Yun po ang time na sabi natin sa banal na Espiritu ng Diyos, no, na i-guide tayo sa ating mga desisyon, sa mga lugar na ating patutunguhan, sa mga bagay na ating gagawin. Siguro may mga panahon na i-prompt tayo ng Holy Spirit na tawagan mo ang taong ito. Maaring yung panahon na yun ay gusto niya nang magpakamatay at ikaw lang ang naging dahilan upang magkaroon siya ng bagong pag-asa. When there is a leading of the Holy Spirit, go. Maaring may mga panahon na sabihin sa iyo ng Banal na Espiritu na lapitan mo ang taong yan, may pangangailangan yan. When we are just ready and willing to submit to the Holy Spirit, makikita niyo po ang kaibahan sa buhay natin. Handa lang tayo makinig sa Espiritu Santo at makikita niyo ang kaibahan at ang milagro na kayang gawin ng ating Panginoon. May mga panahon na sasabihin sa iyo ng Panginoon na gawin mo ito, no? So for example, pumunta ka sa isang lugar na ganito, meron ako ipakikilala sa iyo. At doon, nung makausap mo siya, yun din pala ang panahon na kailangan niya ng tulong, no? Kailangan niya na malalapitan, kailangan niya na makausap at mapagsabihan ng kanyang problema. Dahil sa araw na yun, gusto niya na magpakamatay. O ganun po ng mga pangyayari. It happens to us, no? It happens to us. During that day that my wife attended this, going to this store, pinram siya ng Holy Spirit na, kausapin mo yan. Then later on, bigla na umiyak yung babae at pinag-pray ng aking asawa. I don't know what happened afterwards, but we know God touches her life in that day, knowing that there is God who is great, who knows everything what is happening in our lives. So nais kong iparating sa iyo, kapatid, if we are just, an obedient servant, willing to listen to the promptings of the Holy Spirit, I believe that life would not be difficult. It would be easier for us to deal with.
Maaari sabihin mo, Pastor, hindi naman ako kasing spiritual ng ilan sa mga leaders. No. You don't need to be to be uber spiritual or to be used in the pulpit to be prompted by the Holy Spirit or to listen to the prompting of the Holy Spirit. All you need is to become sensitive to the Spirit of God. Listen to Him diligently and you will have the answers of your prayers. God bless po sa umagang ito. That all is lost, save knowing Christ. Little John said he is precious. Once again, magandang umaga po. Ang inyo pong narinig ay isang awitin na ang title po ay Did I Mention, no? Ng The Perez sa kanilang album Almost Morning. Now, patuloy po tayo ngayon sa ating topic na listen to His promptings. Dito sa ating biblical truth po na pag-uusapan, no? Sinabi po dito that any moment His Spirit will be talking to us or leading us towards new direction. Always listen to His promptings because Holy Spirit never miss or fails with His dealings. May mga panahon po sa buhay na kakausapin tayo ng banal na Espiritu Santo at hindi natin alam na yun na pala, nakikipag-usap na siya sa atin. Ang kailangan lang po natin ay maging sensitibo sa banal na Espiritu Santo. Kung may mga panahon po na sa palagay mo, hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin, always stop and reflect and listen to the promptings of the Holy Spirit. Kasi He will be talking to us any moment. Any moment of the day, He will talk to us. Always listen, always be sensitive to His Spirit. No? Kasi hindi po nagmi-miss ang banal na Espiritu Santo sa kanyang dealings. If it's the Holy Spirit that is dealing with you, don't worry. Just follow because you will never miss, you will never fail. Another point po na gusto kong iparating is don't just hear it, but listen. Madalas nakakarinig tayo pero hindi tayo talaga tunay na nakikinig, no? Na we just hear it but we never listen, no? We have the term in Cebuano, I don't know what's the term in Tagalog, sabi doon na nakadungog pero wa na minaw. You have heard it but you never listen. Iba po yung you hear it lang, no? Nadinig mo pero hindi ka talaga nakikinig. Ayan po yung kaibahan. So anong gagawin natin? Pakinggan natin mga kapatid, no? Ang promptings ng Holy Spirit. Atin po siyang ilagay sa ating puso, hindi lang hanggang tenga, kundi hanggang sa puso natin. And follow these leadings. Because any moment, God will lead us to a new direction, to a new heights, to the new opportunities, if we are just willing to listen to its promptings. Another point po is, learn the art and skill of listening, not just of speaking. Madalas tayong nakakabasa ng librong The Art of Speaking, How to Speak Effectively. Basta patungkol sa speaking po, maraming librong isinulat. Pero pagdating sa listening, meron po ba kayong nababasa? Siguro kung meron man, kukunti lang po. Out of 100 books, siguro nasa 3 libro lang po, no? Ang patungkol po sa pakikinig. Halos lahat, yung natirang 90% na yan, 90% plus ay patungkol po sa pagsasalita. Maraming mga taong gusto magsalita, pero ayaw makinig. Let's learn the art of and skill of listening because if we will just listen, we can have the answers of most of our questions. If we will just listen, we will have this art and skill of listening. Most of the problems will be solved by listening, not by speaking, no? Minsan iniisip natin, masusolve lang to pag kakausapin mo talaga siya. No. You have to listen first before you speak. Kasi maaring may mga points siya na hindi mo napakinggan. Kaya kailangan po nating i-develop yung art of listening in order for us to become successful in this lifetime. God bless po at maraming salamat po sa umagang ito. Sana na-enjoy ninyo ang umagang ito. Time to see what my reward would be.
With love he reviewed my life